Alright, for today's video, mag-change oil tayo sa ating Sniper 155 Blue Marlin. Ang kailangan natin, meron tayong wire wrench na 8mm, then may liabi tayo na merong back wrench na 19mm, saka yung oil filter, saka itong gagamitin natin Repsol 10W40 fully synthetic. Alright, ngayon may sticker siya. Ito, tatanggalin na natin itong, di ko alam kung ano ba yan, basta yan sa may lalagyan ng oil. Tatanggalin natin para makahinga. Then lagay na natin yung pansalok na may wagang batsyang maliit. Alright, then ito, luluwagan na natin ang drain bolt para bumuhos na ang kanyang dating oil. Kaya nga pala, naka 1,500 km na tayo. At yun nga, change oil na tayo, pansariling sikap. Sariling sikap tayo kasi pag sa kasa mainit pa, binabanatan na agad kaya mahirap. So ang ginawa natin, sariling sikap tayo. Ayan yan, tinanggal na rin natin yung spring saka yung oil strainer yon, yung nakalagay sa may spring. Alright, ayan na, kitang kita nyo naman, pulang pula pa. Repsol 10W40 ginamit ko kasi nga dito hiyang yung Sniper 155. Maganda yung takbo. Ito nga, kung mainit, mainit sa mainit, talagang medyo mainit rin, makina nga eh. Naku po, may umiiyak dito. So yan, medyo wala na. So nga pala, tinagilid ko rin yung motor dyan eh. Tinagilid ko, kabilaan, para tumulo ng maayos yung mga natitirang oil sa makina. Then medyo wala na. At ito titirahin na natin tong oil filter. Change oil filter tayo. Kadalasan sa mga ibang change oil, minsan na sa 2 beses na change oil, dun sila nagpapalit ng oil filter. Pero para sa akin, kada change oil ko, nagpapalit na ako ng oil filter nya para mas safe rin. At ito nga, lilinisan natin yung mga natirang oil dito sa may loob ng oil filter. Ayan, malinis na. Then sa may drain bolt, lilinisan rin natin yung mga drain bolt, tapos yung mga tornilyo. Then yung takip ng oil filter, lahat-lahat kailangan malinis bago ibalik. Ayan, tinataktak ko pa para matanggal lang yung mga kung ano-anong natitirang oil or aribaba. Kasi ayun yung ililinisan ko, yung oil strainer. So may spring. Correct me if I'm wrong. Alright, oil strainer ata yan eh. Then ito naman yung takip na oil filter natin. Siyempre kailangan maging malinis bago ibalik. Sa Repsol Smarter 10W40, ito na yung pinalit ko noong una. Kasi yung una nga pala, nag-ano ako muna eh. Nag-Yamalub pa lang ako nung 500 change oil, 500 Yamalub. Tapos nung naka 1,000 na yung tinakbo, saka ako Repsol. So para ang ganda naman ng takbo ng Repsol. Napaka-smooth rin magkambyo. Walang problema. So hanggang ngayon, isang buwan, June ko nabili ito eh, nung motor natin, June, July, August, September, 1 year, 3 months na si snipe natin. So babalik na natin yung drain bolt. Ganyan yung tamang pagbalik niya. Then punasan muna natin ulit para matanggal yung mga natitirang langis. So ayan, punas na naman ulit.
Yun nga, malinis tayo sa ganyang pamamaraan ng ating pagja-chainsaw. Ayan, hand tight muna. Ayan. Saka ako gagamitan ng back-wrench ng liabe. Ayan. Ang paghigpit pala dito is tamang-tama lang, tamang higpit lang, isang kamay lang. Ito nando. Para hindi ma-lost thread. Saka syempre, pag nag-change oil kayo, dapat malamig yung makina. So ayan, alright, tamang-tama na yon. Then, linis kamay naman. Saka natin tirahin itong oil filter. Ang ginagawa ko nga pala, itong oil filter ko, diba may goma dyan sa kabilaan. Ang ginagawa ko, pinupunasan ko muna ng langis bago inilalagay yung oil filter ko. Yan o, titignan nyo. Tanong nyo kung bakit ako naglalagay ng yan sa kabilaan. Hindi ko rin alam eh, basta ganyan lang. Ganyan yung tamang paglalagay dyan. Hindi naman sasalpak yung takip ng oil filter pagka baliktad. So yung butas may nakausling bakal sa may oil filter yung takip niya. So doon sushoot sa may butas ng oil filter. Then na yan, nilalagyan ko rin ng konting langis yung tornilyo. Meron ding tamang higpit to. Salitan yung paghigpit dyan. Hindi rin basta-basta higpit. Ayan, nilalagyan natin lahat ng tornilyo ng konting oil para pasok na pasok. Ayan, gagamitan na natin ng so yun, ayan, salitan. Konting-konting higpit lang, yung ramdam mong mahigpit na okay na yun. Yeah. Yun, ayos na. Saka na tayo maglalagay ng langis. Repsol 10W40 Smarter fully synthetic. Mura lang siya, 380. So lalagay natin 950 ml. Merong matitirang 50 ml. So ayun yung gidla nalagay na natin. Tamang tama na. Lagyan na natin yung tangkip. Siyempre, kailangan natin ng talagang tamang higpit. Gamitin natin ng pliers. So, yun. Para hindi mabuksan at maloko. So, yun lang guys. Salamat!